Sa ibang tao, yung mahalaga sa'yo, sa kanila walang halaga. Yung mahalaga sa kanila, hindi rin mahalaga sa'yo. Pero ang Sabat, kaya hindi mo ito pahalagahan, sa Diyos mahalaga ito. Kaya hindi ho Sabat ang pinag-uusapan dyan. Ang una pong tanong po dito ay, mababasa po natin sa Roma 14, talatang 5. Ang sabi po dito, ang lahat ng araw ay magkakapariho lamang. Kaya kung anong araw na gusto kong magpahinga ay pwede na. Basahin no natin, tama ba yung sinasabi po na nagtatanong na lahat ng araw ay magkakapariho lamang? At kung magkakapariho ay nasa kanya kung anong gusto niyang ipagpahinga na araw. So, ang sabi po dito, 14, talatang 5, may nagmamahal sa isang araw ng higit kaysa iba. May ibang nagmamahal sa bawat araw. Bawat isa'y magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. Ayan. So, ang sabi na nagtatanong ay pari-pariho lamang. Kaya't kung anong araw ang gusto kong magpahinga ay pwede na. So, yung salitang nagtanong na lahat ng araw pari-pariho lamang ay wala dun sa talata dahil ang nasa talata, merong araw na special para sa kanya. Ay hindi pare-pareho, may araw na special sa kanya. So, napansin niyo yon mga kapatid? Tama po ba? Ang nasa isipan ng iba ay kung ano lang gusto niya yon. Kung meron sa isang tao, merong special na araw, ay di sa kanya, hindi pare-pareho ang araw dahil may special na araw sa kanya. Kung tayong mga tao ay may special na araw para sa atin, ay lalo naman merong special sa Diyos. Ay bakit kung special ang araw para sa atin, ay gusto natin? At bakit naman yung special na araw ng Diyos na ibinigay sa atin ay ayaw natin? Napansin niyo po yun mga kapatid? Hindi ho po pwedeng pare-pareho ang araw. Puntahan po natin yung Genesis. Ano po ang mababasa natin sa 2 ng aklat ng Genesis? Kapitulo 2, talatang 1 at 3. Ano ang mababasa po natin dyan? At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon sa 2. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At sa 3 ay binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Wala pong ibang araw na binasbasan ng Diyos. Therefore, hindi totoo na lahat ng araw pari-pariho. Bakit sinabi po ni Pablo na sa isang tao doon sa Roma? Bakit binanggit niya po doon sa Roma, mayroong nagmamahal sa isang araw? Balikan natin yung Roma. Dahil napatunayan na po natin na hindi lahat ng araw ay pari-pariho lang. Dahil sa Diyos ay ang espesyal na araw at binasbasan, pinagpala, pinangilin at ipinagpahinga ng Diyos ay ang ikapitong araw. Mamimili ka ngayon ng araw, sabi mo pa pare-pareho. Ang kung ang napili mo, hindi naman yung may basbas. Sa iyo, espesyal yon, pero sa Diyos, hindi espesyal yon. Ibig sabihin, kung pag-aralan natin yung kapitulo 14 ng Roma, mga kapatid, wala ho po itong kinalaman sa araw ng Sabat. Araw na iniutos ng Diyos para ipangilin. Ito po ay special day para sa isang tao. Halimbawa, yung araw na yon ay memorable sa iyo kasi birthday mo yon. O hindi, walang kinalaman yon sa Sabat. Sa iba, hindi mahalaga yon. Sa iyo, mahalaga yon. Kasi hindi naman nila birthday yun eh. Maliban lang kung pareho kayo ng birthday. Ang araw na yon, parehong mahalaga sa iyo. Na may kakapareho mo ng birthday. Ilang sa ibang tao, yung mahalaga sa iyo, sa kanila walang halaga. Yung mahalaga sa kanila, hindi rin mahalaga sa iyo. Pero ang Sabat, kaya hindi mo ito pahalagahan, sa Diyos mahalaga ito. Kaya hindi ho Sabat ang pinag-uusapan dyan, kundi espesyal na araw para sa individual. Pag binasa niyo po yung aklat ng Roma, wala pong word po dyan na Sabat. Day meron, pero hindi naman lahat ng day ay Sabat. Kundi araw lamang po ito na mahalaga sa Kanya. Kaya ang problema dito mga kapatid, minsan sa atin, gusto ko Linggo, gusto ko Miyerkules, gusto ko ganito. Yun ba yung gusto ng Diyos para sa'yo? Problema yon. Kasi ang inutos ng Diyos, hindi naman yung gusto mong araw. Ano ang inutos ng Diyos? Punta natin yung Exodus 20. Ano ang inutos niya na dapat na pahalagahan natin? Alalahanin ninyo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sa 9, 6 na araw, nagagawa ka yung gagawin ang lahat ng iyong gawain. Bakit? Pagdating ng ikapitong araw, ay ilalaan mo ito sa Diyos. Ganon kahalagang araw ng Sabat, mga kapatid. Mamili na tayo ng ibang araw na gusto natin. Pero kung hindi yan ang pinili ng Diyos para sa iyo, wala hong kwenta lahat yon.